Marami ang nagtatanong bakit daw hindi na ako nagvo-vlog, hindi na ako nag-upload, nasaan na daw yung a day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na manirahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Sabi ko noon ay gusto ko siyang gawing consistent dahil gusto ko nga na madami akong balikan kapag tanda ko, marami akong babalikang kwento. Pero nitong mga nagdaang buwan sa buhay ko, aaminin ko hindi talaga naging madali. Maraming bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan at isa sa pinakamabigat ay ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Isang sakit na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. May mga araw na gusto ko lang huminto, umiyak at damin ng lungkot pero kasi hindi pwedeng ganoon lang. Sa kabila ng pagdadalamhati, kinailangan kong magpatuloy. Dahil alam kong may mga responsibilidad na naghihintay sa akin. May kapatid akong pinag-aaral at wala akong ibang maasahan kundi ang sarili ko. Kaya kahit mabigat ang puso, kinailangan kong bumangon araw-araw. Dumating din sa punto na naapektuhan ang kalusugan ko. Madalas akong magkasakit at marahil dahil na rin sa dami ng iniisip at pinapasan. Tahimik na lumalaban sa mga problemang hindi nakikita ng iba. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, isang bagay ang natutunan ko. Hindi sukatan ng lakas ang hindi pag-iyak. Ang tunay na lakas ay ang pagpapatuloy kahit pagod na pagod ka na. Kahit nasasaktan ka pa, at kahit madalas pakiramdam mo ay mag-isa ka lang. At alam nyo, isa pa, minsan ang mga plano natin hindi nasusunod sa kung paano natin inaasahan. Noon nakala ko isang taon lang kami dito sa Bicol. Ang plano ko ay papatapusin ko lang yung buong school year ni Hana. Plano namin na pagkatapos ng panahong iyon, lilipat na kami sa Rizal para doon magpatuloy ng pag-aaral yung kapatid ko. Plano ko kasi kaya sa Rizal sana ay aayusin ko ho yung mga papel. Yung papel ko sa previous school ko. At kapag naayos ko na ay magme-method ako for teaching. Pangarap ko kasi talaga maging teacher. Tinake ko lang ho yung hospitality management dahil nung time na yun ay medyo nahihirapan ako magdesisyon. Kaya ang kinuha kong kurso ay yung malawak yung opportunity. Yung alam ko na hindi ako mababakante. Pero lately ay na-realize ko na gusto kong i-pursue yung pagti-teacher. For me kasi yung trabaho sa hospitality management ay yung kalakasan mo lang. Naku, i-correct nyo po ako kung ako ay nagkakamali sa mga iba dyan. Marahil palagi ko kasing iniisip yung kinabukasan namin ng kapatid ko kaya ang dami hong gumugulo sa isip ko na hindi pwedeng sa isa lang ako aasa. Hindi naman habang buhay ay malakas ako, makakapagtrabaho ako sa barko, sa hotel. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako kayang mag-business. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako sa vlogging. Kaya gusto ko magkaroon ako ng profession talaga. At yun yung gagamitin ko hanggang sa mag-retired na ako. Sa pagti-teacher kasi, yun ang nakikita ko na hindi ko kailangan mag-ibang bansa para mapunan yung pangangailangan namin sa araw-araw at yung pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng kapatid ko. Kumbaga, nagagabayan ko pa rin siya. Medyo nag-aalala din kasi ako kung magkakahiwalay kami ni Hana. Kasi yung halos 2 araw nga lang na hindi ko nakikita si Hana, ay naku, tawag na ako ng tawag, kamusta ka na dyan? Anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ay naku, talagang mahal ko po talaga ang mga kapatid ko. Lalo na po si Hana dahil siya yung pinakakailangan ng aruga, pagmamahal, ng atensyon, dahil si ate lang ang meron siya. Sa ngayon ay unti-unti ko na ho ulit natututukan yung munti naming pinagkakakitaan, yung pagkukutsinta, at ho baka itong mga dadating na araw ay madadigdagan po ang aming paninda. Sa mga nagchat-chat ho nitong mga nagdaang buwan na nagpapadeliver ng kutsinta at hindi ko ho na-deliveran. Ako ho ay humihingi ho talaga ng pasensya. Pero ngayon ho ay open for delivery na po ulit kami. At saka itutuloy na natin yung plano guys na mag-iikot na tayo sa bawat municipalities ng Camarines Norte. Pero magtatanong po muna ako sa mga namamahala kung pwede ho magtinda-tinda. Hindi man ho palaging nandyan pero iba rin ho kasi yung may respeto, hindi yung basta naglagay na lang. Ngayon, unti-unti akong bumabangon. Hindi pa man ganap na okay, pero mas pinipiling lumaban kaysa sumuko. At kung may isa akong bagay na gusto kong ipaabot sa mga nanonood nito, iyon po ay ang paalala na huwag mawalan ng pag-asa. Hindi man natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay, kontrolado naman natin kung paano tayo babangon pagkatapos ng bawat pagsubok. Maraming salamat po sa mga taong nanatili, naghintay at umunawa. Marami ako nare-receive na messages na ano ba yan idol, bakit hindi ka nag-upload? Wala na kaming napapanood na a day in my life. Ayun lang, so far nitong mga nagdaang buwan, araw, linggo, ay hindi ho talaga naging madali ang lahat. Pero narito ho ako ulit dahil pinili kong magpatuloy. Ayun lang, so paano? Bukas ulit? O may bukas na kaya ulit? Thank you for watching! Jane!